Filipino people. Hello to every Filipino people. My friend Palu today. Yan guys, more on cut po tayo ngayon, operation. Marami po tayo mga off-cut. Ito mga off-cut na ito, gagawin po natin, i-ripping po natin to at gagawin po nating pambalot ng pang-wrap ng framing. Ito po yung gagawin natin ng guide. I-ripping natin to, manipis. So gagamitan natin ito ng ripso. So itong ripso na to, gagamitin po natin para ma-rip natin to, fountain. So yan guys. Nakikita nyo, ina-adjust po natin siya para makuha po natin ang tamang sukat para mailinig siya. So, marami po tayong magagawa dito. 120 kaya natin i-divide hanggang 4 na divide dito para magamit natin mas marami. So yan, kailangan natin i-close to para umano yung ripso natin. Dahil kapag nakabukas yan, hindi gagana yan. So kailangan i-close para gagana for the safe po sa mga gumagamit. Kaya kailangan laging safety first po tayo. Ito po yung main switch. Medyo manipis po siya, mag-a-adjust pa tayo muna ng measurement dahil sobrang nipis po niya. Sa dulo, medyo okay naman siya, pero pagkat sa gitna, hindi po siya nagiging pantay. So mag-a-adjust po tayo. Nakagawa po tayo ng 2, 4, 6. So, 6. So, hello guys. So, andito na naman po tayo sa Technicer. So, nakikita nyo po sa taas, Technicer. Yan po ay magbabawas sa kapal po ng ating timber. Babawasan po ang kapal natin doon, pero pwede natin gawing 43, 40, 35 na kapal po yon. At magiging manipis po siya. So, kailangan lang po natin gawin is kailangan po natin i-adjust ang numeral number at sizing o niya, millimeter. So, ayan guys, ito yung adjustment ng switch. So, ayan, adjust na tayo ng 43 millimeter. So, pwede na natin i-rip at paninipisa na po siya natin ng konti ng 3 milli. So, let's go! Kailangan na natin iiwas ang ating kamay na hindi makapasok doon dahil sobrang delikado po. Kasi pag naipasok na ang kamay doon, hindi na po natin mahihilala. So, kakainin na ng machine yan. So, kailangan be safety first. Ayan guys, this is our finished product. Nakabawas natin ng 3 milli at pwede na po natin siyang gawing packet. Ayos ang machine na ito. Good one. So ayan guys, kung nakikita nyo, nandito na naman po tayo sa components Nipso.
Ito po siya ay magka-cutting ng sizes o any size na gusto nyo pong i-cutting o sukat o haba ng isang timber na tatama doon sa ginagawa nyong framing. So yan guys, ang gagawin lang natin ay i-adjust po natin yung measurement sa computer at sa monitoring. Then before that, we will close the snip saw cover. Then before we start for the safety first. Ayan guys. Ito po ay ang adjustment kung anong sukat ang kaya nating katingin. So ita-type lang natin dito kung anong measurement, centimeter, millimeter. So para automatic po siyang magbabawas ng sukat niya for measurement. Ayan. Itong timber na to, pagkatingin natin ng 290mm for the using of the block of the framing timber. Close po natin to. And before we start, we will push the button for the start and for the safety. Much better to secure the emergency button. So, and before we start the button, then press of every edge o nasa gilid na po siya. Before na magkakako siya o aandar yung machine. May dalawang 290mm na po tayo na sukat at ang haba niya. Ito po yung gagamitin natin for the blocks sa ating timber framing. Ayos! So yan guys, andito na naman po tayo sa Speeda Saw. Ang Speeda Saw na ito, ang purpose po nito dahil marami pong nagkakating na mas malaki, mga lintel beam, mga mga 140 to 200 ang lapad niya, kaya kailangan natin ng Speeda Saw sa mabilisang cutting at mas accurate na sukat. So ito pong Speeda Saw na ito ay para lang po talaga sa mga heavy na timber, sa mga lintel at sa lahat ng mga mas malalaking mga size. So ayan po, ganun pa rin ang process natin. We secure the emergency button. Then first, before we start, dapat kailangan natin kunin ang sukat ng ating puputulin. Katulad nito, may malaki, may maliit, at syempre ipapakita ko rin sa inyo yung timber. Ito naman po ay lintel beam timber. Kahoy na So ito po iba-ibang uri ng kahoy. Dito naman ay 40 by 90. So yan po, ito po ang Speeda Saw ay for that heavy equipment na kakatingin natin ng mga malalaking mga timber o mga kahoy. So ayan, kunin natin yung sukat. So kailangan natin i-input doon sa computer monitor ang sukat niya ng millimeter, centimeter o anumang sukat na gusto nyo. Automatic na po yun yung machine niya ay siya nang magdadala doon sa sukat na kinukuha natin o sukat na gusto nating kunin. I-input natin sa computer ang sukat. Kailangan natin ng 290 na sukat. So magpuputol ko ito ng 290. Just like this, 290mm pa rin. So siya ba ito? May 190 na po tayo nasukat sa lintel beam. So kailangan natin ng 290 na 2 by 2 by 45 na timber. Pwedeng dalawa. Ayun guys, mas
mas mabilis, mas madali, at mas matulis yung blade niya. Iba ang machine dito. Just keep on. Patayin na po natin.